Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng kabundukan ay naninirahan ang dalagang si Lira, isang masipag, matapang at mabuting anak. 19 na taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pasan na niya ang bigat ng buong pamilya. Maaga siyang naulila sa ama, kaya ang kanyang inang si Aling Rosa na lamang ang kasama niya sa buhay. Ang kanilang kabuhayan ay napakasimple. May maliit silang kubo, ilang tanim na gulay, at iilang manok na siyang pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Ngunit, nang magkasakit ang kanyang ina, halos maubos ang kanilang naipon. Napilitan si Lira na humanap ng ibang paraan upang kumita. Mula pagkabata ay mahilig na siya sa pag-aalaga ng mga panabong na manok. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng tamang pag-aalaga, pagpapakain at pagsasanay sa mga ito. Bagamat marami ang nagsasabing ang sabong ay para lamang sa kalalakihan, hindi niya iyon pinansin. Naniniwala siyang ang sipag at talino ay walang kinikilalang kasarian. Unti-unti siyang nakilala sa mga karatig baryo bilang isang mahusay na tagapag-alaga ng mga panabong. Marami ang lumalapit upang humingi ng payo sa kanya kung paano mapapalakas ang kanilang mga alaga. Subalit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang tagumpay. Isa sa mga pinakamayayamang sabongero sa lugar ay si Don Emilio. Siya ang kinatatakutan ng karamihan dahil sa kanyang impluensya at kayamanan. Ang anak niyang si Marco ay isang mayabang na binata na sanay na laging nananalo. Hindi matanggap ni Marco na may isang simpleng dalaga na higit na mahusay kaysa sa kanya. Isang babae lang iyan, madalas niyang sabihin sa kanyang mga tauhan. Darating ang araw na mapapahiya rin siya. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay lalo lamang gumagaling si Lira. Isang umaga, matapos pakainin ang kanyang mga manok, napansin niyang halos wala na silang bigas. Napabuntong hininga siya. Kung hindi ako makakahanap ng paraan ngayong linggo, baka wala na tayong maihain kay inay. Mahina niyang bulong. Nagpasya siyang maghanap ng mga halamang gamot sa kagubatan upang maibenta sa bayan. Bit-bit ang kanyang lumang bayong, naglakad siya patungo sa masukal na bahagi ng gubat na bihirang puntahan ng mga tao. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng batis ang maririnig. Habang naglalakad ay may narinig siyang mahinang pagsitsit. Sa una ay inakala niyang hangin lamang, ngunit muli niya itong narinig. Lumapit siya sa pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng isang malaking puno ay nakita niya ang isang napakalaking ahas. Namumutla ito at duguan ng katawan. May malaking sugat sa tagiliran nito, tila tinamaan ng matalim na sibat. Agad na napaatras si Lira. Ngunit nang makita niyang halos hindi na makagalaw ang ahas, ay napalitan ng awa ang kanyang takot. Sinaktan ka ba ng mga ngaso? Mahinang tanong niya. Tahimik lamang ang ahas. Bagamat alam niyang mapanganib iyon, kumuha siya ng ilang halamang gamot at maingat na diniktik ang mga ito. Unti-unti niyang nilinis ang sugat ng ahas. Hindi siya iniwan ng kaba. Isang maling galaw lamang ay maaari siyang tuklawin, ngunit nanatiling kalmado ang malaking nilalang. Matapos lagyan ng halamang gamot, ang sugat ay pinainom niya ito ng tubig mula sa batis gamit ang dahon ng saging. Halos 1 oras din siyang nanatili ron. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting gumalaw ang ahas. Nag-angat ito ng ulo. Nagkatinginan sila. Sa halip na takot, kakaibang katahimikan ang naramdaman ni Lira. Pagkatapos ay dahan-dahang gumapang ang ahas papunta sa makapal na damuhan. Bago ito tuluyang mawala,
ay lumingon pa ito kay Lyra. Mistulang nagpapasalamat, napangiti ang dalaga. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako, pero sana'y gumaling ka. Pagkatapos noon ay umuwi na siya. Hindi niya alam na may isang pares ng matang lihim na nakamasid sa kanilang tagpo. Isa itong matandang lalaki na nakatira sa kagubatan. Napailing ito. Hindi pala nagkamali ang hula. Kinabukasan ay muling bumalik si Lyra sa kagubatan upang maghanap ng halamang gamot. Ngunit pagdating niya sa lugar ay wala na ang ahas. Sa halip ay may nakita siyang isang maliit na kahong yari sa kakaibang kahoy. Wala itong kandado. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may isang makinang na batong kulay esmeralda na hugis ahas. Kasama nito ang isang lumang piraso ng pergamino. Nakasulat dito ang mga salitang, "Sa taong nagligtas ng walang hinihinging kapalit, ipagkakaloob ang biyayang hindi kayang bilhin ng kayamanan. Ingatan mo ang pusong mabuti sapagkat dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan." Hindi maipaliwanag ni Lyra ang kanyang naramdaman. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang batong esmeralda. Saglit na umikot ang liwanag sa kanyang palad bago ito tuluyang nawala. Napaatras siya sa gulat. Anong nangyari? Maya-maya lamang ay narinig niyang tila may mahinang tinig na nagmumula sa paligid. Hindi nasusukat ang lakas sa yaman, kundi sa kabutihan. Agad siyang lumingon. Wala siyang nakitang tao. Muling bumalik ang katahimikan ng kagubatan. Hindi niya alam na mula sa sandaling iyon ay nagsimula ng magbago ang kanyang kapalaran. At sa kailaliman ng bundok, isang napakalaking ahas ng mga mata ay kumikislap na tila esmeralda ang dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Natagpuan na rin ang taong karapat-dapat. Sa kabilang dako naman, si Marco ay may binabalak na masama. Nabalitaan niyang muli na namang nanalo ang isa sa mga alagang manok ni Lyra sa isang maliit na paligsahan. Nagngit-ngit siya sa galit. Hindi ako papayag na isang hamak na dalaga ang maging pinakasikat na sabongero sa buong lalawigan. Hindi niya alam na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay hindi lamang ang husay ni Lyra, kundi ang mahiwagang biyayang ipinagkaloob ng isang nilalang na minsan niyang itinuring na karaniwang ahas. Madaling araw pa lamang ay gising na si Lyra. Tulad ng nakagawian, pinakain niya ang kanyang mga panabong na manok bago inasikaso ang kanyang inang si Aling Rosa. Kahit pagod sa araw-araw na paghahanap buhay, hindi nawawala ang kanyang paggalang at pagmamahal sa nag-iisa niyang magulang. Napansin niyang tila mas magaan ang kanyang pakiramdam mula nang matagpuan niya ang kakaibang batong hugis ahas sa kagubatan. Hindi niya iyon may paliwanag. Pakiramdam niya ay may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos ng almusal ay inilabas niya ang pinakamamahal niyang tandang na si Kidlat. Ito ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang alaga, ngunit nitong mga nakaraang linggo ay tila nawalan ng sigla dahil sa isang sugat sa pakpak. Habang marahang hinahaplos ni Lyra ang balahibo nito, biglang kumislap ang batong esmeralda na nakatago sa kanyang bulsa. Napahinto siya. Maya-maya ay tila unti-unting nagsara ang sugat ni Kidlat. Naging masigla ang tindig nito at malakas na tumilaok. Napaatras si Lyra sa pagkagulat. Himala. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngunit malinaw sa kanyang mga mata na gumaling ang kanyang alagang tandang sa loob lamang ng ilang sandali. Hindi nagtagal ay kumalat sa baryo ang balitang muling lumakas ang mga panabong ni Lyra. Marami ang nagtaka dahil kahit ang mga dating sakitin at mahihinang manok ay naging malulusog.
May mga nagsabing napakagaling lamang talaga niyang mag-alaga. Ngunit mayroon ding nagsimulang mainggit. Isa na rito si Marco. Imposible! Galit niyang sigaw habang kinakausap ang kanyang ama. Walang ordinaryong tao ang kayang magpalakas ng mga manok ng ganoon kabilis. Tahimik lamang si Don Emilio habang hinihigop ang kanyang kape. Huwag kang padalos-dalos, alamin muna natin ang sikreto ng dalagang iyon. Sa gabing iyon ay inutusan ni Marco ang dalawa niyang tauhan na lihim na sundan si Lira. Hindi nila alam na habang sinusundan nila ang dalaga ay may isang napakalaking anino ang nakamasid mula sa tuktok ng mga puno. Dalawang matang kulay esmeralda ang tahimik na nagmamasid. Kinabukasan ay bumalik si Lira sa kagubatan upang magpasalamat. Huminto siya sa tabi ng malaking punong pinagmulan ng mahiwagang kahon. Kung sino ka man, salamat sa iyong kabutihan, taimtim niyang sambit. Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa makapal na damuhan ay dahan-dahang lumabas ang napakalaking ahas na minsan niyang iniligtas. Ngunit ngayon ay wala na ang sugat nito. Mas maliwanag ang mga mata nito at kumikislap ang mga kaliskis na tila yari sa Esmeralda. Sa halip na matakot ay nanatiling kalmado si Lira. Unti-unting yumuko ang ahas bilang pagbati. Kasabay nito ay lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang kasuotang kulay abo. Mahaba ang kanyang puting balbas at may hawak siyang tungkod na yari sa matandang kahoy. Huwag kang matakot, wika ng matanda. Ako si Amador, tagapagbantay ng kagubatan ito. Napatingin si Lira sa kanya. Kayo po ba ang may-ari ng ahas na ito? Ngumiti ang matanda. Hindi, siya ang tunay na tagapagbantay ng kabundukang ito. Sa loob ng maraming siglo ay pinoprotektahan niya ang kagubatan laban sa kasakiman ng tao, lalong nagtaka si Lira. Nang iligtas mo siya, hindi mo alam kung sino siya. Hindi mo rin hinangad ang anumang kapalit. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Totoo po bang mahiwaga siya? Tumango ang matanda. Hindi lahat ng ahas ay dapat katakutan. May mga nilalang na nilikha upang maging bantay ng kalikasan. Lumapit ang napakalaking ahas. Ipinatong nito ang ulo sa harap ni Lira. Muling kumislap ang batong Esmeralda. May init na dumaloy sa kanyang mga palad. Mula ngayon, sabi ng matanda, magagamit mo ang biyayang ipinagkaloob sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay para lamang sa pagtulong. Kapag ginamit mo ito dahil sa kasakiman o paghihiganti, mawawala ito magpakailanman. Tumango si Lira. Ipinapangako ko po. Darating ang panahon na susubukin ang iyong puso. Maraming magnanais na angkinin ang biyayang iyan. Biglang sumitsit ang mahiwagang ahas. Tila may naramdaman itong panganib. Kasabay noon ay may narinig silang yabag sa di kalayuan. Ang dalawang tauhan ni Marco ay lihim palang nagmamasid sa likod ng mga puno. Nakita nila ang napakalaking ahas at ang matandang tagapagbantay. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Walang ordinaryong dalaga si Lira, bulong ng isa. Kailangan nating sabihin agad ito kay Marco. Dali-dali silang tumakbo palabas ng kagubatan. Tahimik silang minasdan ng mahiwagang ahas. Nag-umpisa na ang unos, mahinang sambit ng matandang Amador. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio, buong galit na nakinig si Marco sa ulat ng kanyang mga tauhan. Isang napakalaking ahas? Opo. At may matandang nagsasabing may kapangyarihan ng dalaga. Unti-unting ngumiti si Marco.
Kung totoo ang kanilang nakita, hindi lamang pala husay sa sabong ang taglay ni Lira. May isang lihim na kayamanang nakatago sa kanyang katauhan. At anumang halaga, handa siyang gawin upang maagaw iyon. Lumipas ang ilang araw matapos ang lihim na pagkikita ni Lira, Amador at ng mahiwagang ahas. Tahimik ang lahat sa baryo, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay unti-unti nang nabubuo ang panganib na hindi pa nalalaman ng karamihan. Araw-araw ay maaga pa ring gumigising si Lira upang alagaan ang kanyang mga panabong. Hindi niya ipinagmalaki kanino man ang mahiwagang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Para sa kanya, ang tunay na halaga ng biyaya ay nasa kabutihang maidudulot nito sa kapwa. Samantala, mabilis na gumaling si Aling Rosa. Ang dati nitong maputlang mukha ay napalitan ng sigla. "Anak," nakangiting wika ng matanda. Tila dininig na ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngumiti lamang si Lira. "Huwag po kayong mag-alala, inay. Gagawin ko ang lahat upang hindi na tayo muling magutom." Sa kabilang panig ng baryo, hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang ulat ng kanyang mga tauhan. Kung may mahiwagang kapangyarihan ang dalagang iyon, bulong niya sa sarili, akin iyon, kahit ano pa ang kapalit. Nagpatawag siya ng isang lalaking kilalang tuso at sakim na nagngangalang Rogelio. Si Rogelio ay dating mangangaso na bihasa sa paghahanap ng mga bihirang hayop at kayamanang nakatago sa kagubatan. "Ano ang ipag-uutos ninyo?" Magalang nitong tanong. "Hanapin mo ang malaking ahas na iyon." "Ahas?" "Oo. Buhayin man o patayin, dalhin mo sa akin," tumango si Rogelio. "Kung may gantimpala, gagawin ko." Ngumiti si Marco. "Mas malaki pa sa inaakala mo." Kinabukasan ay nagtungo si Rogelio sa kagubatan kasama ang ilan niyang kasamahan. May dala silang mga lambat, sibat at matitibay na lubid. Hindi nila alam na mula pa lamang sa pagpasok nila sa kagubatan ay pinagmamasdan na sila ng mahiwagang ahas. Sa kabilang banda, habang nangunguha ng halamang gamot si Lira, biglang dumating si Amador. "May masamang balita." Napatingin ang dalaga. "Ano po iyon?" "May mga taong naghahanap sa tagapagbantay." Nabahala si Lira. "Sino po?" "Mga taong inuudyukan ng kasakiman." Hindi na siya nagdalawang isip. "Kung ganoon, tutulungan ko siya." Umiling ang matanda. "Hindi magiging madali ang lahat. Ito na ang unang pagsubok sa iyong katapatan." Hindi nagtagal ay narinig nila ang malalakas na sigawan mula sa kailaliman ng kagubatan. "Narito siya! Palibutan ninyo!" Dali-daling tumakbo si Lira patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Tumambad sa kanyang harapan ang mahiwagang ahas na napapalibutan ng mga mangangaso. Sunod-sunod ang paghagis nila ng mga lambat. Ngunit mabilis na nakaiiwas ang malaking ahas. Sa kasamaang palad ay isang sibat ang tumama sa buntot nito. Malakas itong sumitsit sa sakit. "Huwag!" sigaw ni Lira. Lumingon ang lahat sa kanya. "Umalis ka riyan!" sigaw ni Rogelio. "Ang ahas na iyan ay mapanganib." "Hindi siya ang mapanganib," matapang na tugon ni Lira. "Kayo ang sumalakay sa kanyang tahanan." Nagkatawanan ang mga mangangaso. "Isang babae lang ang hahadlang sa amin?" Lumapit si Rogelio habang hawak ang sibat. "Tabi kung ayaw mong madamay." Ngunit nanatiling matatag si Lira. Inilabas niya ang batong Esmeralda. Bigla itong nagliwanag. Isang nakakasilaw na sinag ang kumalat sa buong kagubatan. Napaatras ang mga mangangaso.
Kasabay nito ay tila gumalaw ang mga ugat ng malalaking puno. Unti-unting pumalibot ang makakapal na baging sa mga paa ng mga mangangaso. Hindi sila makagalaw. Anong mahika ito? Sigaw ng isa. Hindi nagsalita si Lyra. Nakatitig lamang siya sa kanila. Maya-maya ay humupa ang liwanag. Nawala rin ang mga baging. Malaya na silang muli. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nasugatan. Tahimik na nagsalita si Lyra. Hindi ibinigay sa akin ang kapangyarihang ito upang manakit. Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik. Natigilan si Rogelio. Ngayon lamang siya nakakita ng taong may kakayahang gumamit ng kapangyarihan ngunit piniling magpatawad. Unti-unti siyang umatras. Umalis na tayo. Isa-isang tumakbo ang mga mangangaso palabas ng kagubatan. Lumapit ang mahiwagang ahas kay Lyra. Marahan nitong ibinaba ang ulo bilang pasasalamat. Ngunit napansin ni Lyra ang sugat sa buntot nito. Muli niyang inilapat ang kanyang palad. Kumislap ang batong esmeralda. Unti-unting naghilom ang sugat. Tahimik na nakamasid si Amador. Naipasa mo ang unang pagsubok, wika niya. Pinili mong magligtas kaysa magiganti. Napayuko si Lyra. Hindi ko kayang gamitin ang biyayang ito para saktan ang iba. Ngumiti ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit lalo pang lalakas ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo. Samantala, pagbalik ni Rogelio sa bahay ni Don Emilio, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Hindi makapaniwala si Marco. Pinakawalan ninyo siya? Kung nakita mo lamang ang kapangyarihan niya, hindi mo rin siya haharapin. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang naging determinado si Marco. Kung hindi siya madadaan sa lakas, huminto siya at ngumiti ng tuso. Madadaan siya sa panlilinlang. At doon nagsimulang mabuo ang isang mas mapanganib na balak. Isang plano na hindi lamang maglalagay sa buhay ni Lyra sa panganib, kundi pati na rin sa mahiwagang ahas na nagtiwala sa kanya. Lumipas ang ilang linggo matapos mabigo ang tangkang paghuli sa mahiwagang ahas. Muling bumalik sa tahimik na pamumuhay ang baryo. Ngunit alam ni Lyra na hindi pa tapos ang panganib. Nananatili sa kanyang isipan ang babala ni Amador. Darating ang panahong susubukin hindi lamang ang kanyang tapang, kundi maging ang kanyang puso. Patuloy niyang inalagaan ang kanyang mga panabong, lalo na si Kidlat. Hindi niya kailanman ginamit ang mahiwagang biyaya upang palakasin ang kanyang mga alaga sa labanan. Naniniwala siyang ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at wastong pag-aalaga. Isang umaga, dumating sa baryo ang mga kawal ng munisipyo. Makinig ang lahat, sigaw ng pinuno ng mga ito. Sa loob ng 3 araw ay gaganapin ang pinakamalaking paligsahan ng mga panabong sa buong lalawigan. Ang magwawagi ay tatanggap ng malaking salaping gantimpala at isang malawak na lupain. Nagbulungan ng mga tao. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganoon kalaking patimpalak sa kanilang lugar. Nang marinig ito ni Lyra, naisip niya ang kanyang ina. Kung mananalo siya, magkakaroon sila ng sapat na pera upang hindi na muling maghirap. Ngunit ng gabing iyon, ay muling nagtungo siya sa kagubatan upang humingi ng payo kay Amador. Tahimik siyang sinalubong ng matanda at ng mahiwagang ahas. Nais kong sumali sa paligsahan, wika ni Lyra. Tumango si Amador. Alam ko, ngunit natatakot akong isipin ng iba na ginagamit ko ang biyayang ipinagkaloob sa akin. Ngumiti ang matanda. Kung malinis ang iyong hangarin, hindi ka dapat matakot. Ngunit paano kung matalo ako? Tandaan mo, Lyra,
Ang tunay na panalo ay hindi lamang nasusukat sa tropeo o salapi. Ang taong marangal ay hindi kailanman talunan. Tahimik na yumuko ang dalaga. Ipinapangako kong hindi ko gagamitin ang kapangyarihan para manalo. Sa di kalayuan, ang mahiwagang ahas ay marahang tumango na tila sumasang-ayon sa kanyang pasya. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio, abala sina Marco at ang kanyang ama sa paghahanda. Hindi maaaring manalo si Lyra, mariing sabi ni Marco, kahit ano pa ang gawin natin. May inilabas si Don Emilio na maliit na sisidlang salamin. Sa loob nito ay may maitim na likido. Ihalo mo ito sa ipapakain ng kanyang tandang. Napangiti si Marco. Kapag nanghina ang manok niya sa mismong laban, walang makapaghihinala. Kinabukasan, isang tauhan ni Marco ang palihim na nagtungo sa bahay ni Lyra. Ngunit habang papalapit ito sa kulungan ng mga manok, biglang sumitsit ang isang maliit na berdeng ahas mula sa damuhan. Sa sobrang gulat ay nabitawan ng lalaki ang sisidlan. Nabasag ito sa lupa. Unti-unting natuyo ang damo na natalsikan ng maitim na likido. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lason pala ito. Takot na takot siyang tumakbo pabalik. Nang malaman ni Marco ang nangyari, halos magngit-ngit siya sa galit. Palpak kayong lahat. Ngunit hindi niya alam na ang maliit na ahas na nagligtas sa mga alaga ni Lyra ay isa sa mga tagapaglingkod ng mahiwagang tagapagbantay ng kagubatan. Dumating ang araw ng paligsahan. Dinagsa ng mga tao ang malaking sabungan. Mula sa iba't ibang bayan ay dumating ang mahuhusay na sabungero. Isa-isang ipinakilala ang mga kalahok. Nang tawagin ang pangalan ni Lyra, marami ang nagpalakpakan. Bagaman isa siyang dalaga, nakilala na siya sa kanyang husay at marangal na pakikitungo sa kapwa. Samantala, malamig lamang ang tingin ni Marco habang pinagmamasdan siya. Ngayon ka matitikman ng kabiguan, bulong niya. Nagsimula ang unang laban. Matapang na lumaban si Kidlat. Sa pamamagitan ng mahusay na pagsasanay at disiplina, isa-isa nitong tinalo ang mga kalabang tandang. Nagbunyi ang mga tao. Husay talaga ni Lyra. Karapat-dapat siyang manalo. Lalong nagdilim ang mukha ni Marco. Habang nagpapatuloy ang paligsahan, hindi niya napansing may dalawang matang kulay esmeralda ang tahimik na nakamasid mula sa kagubatang katabi ng sabungan. Ang mahiwagang ahas ay hindi dumating upang makialam. Dumating ito upang tiyaking ligtas ang taong minsang nagligtas sa kanya. Ngunit sa likod ng kasiyahan ng mga tao, isang mas mapanganib na balak ang inihahanda ni Marco. Kung hindi niya kayang talunin si Lyra sa patas na paraan, sisiguraduhin niyang hindi na ito makararating ng buhay sa huling laban. Mula nang magsimula ang malaking paligsahan ng mga panabong, naging usap-usapan sa buong lalawigan ang pangalan ni Lyra. Sa bawat laban ay ipinakikita niya ang husay, disiplina at paggalang sa kapwa. Hindi siya nagyayabang sa bawat panalo. Sa halip, nagpapasalamat siya sa kanyang mga alaga at sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa kabilang panig, lalong nag-aalab ang galit ni Marco. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng dalaga ang siyang hinahangaan ng lahat. Nakakahiya, sigaw niya habang sinusuntok ang mesa. Ako ang dapat na kinikilala rito. Tahimik na nakaupo si Don Emilio. Ang galit ay walang naidudulot na mabuti, malamig niyang sabi. Kung gusto mong manalo, gamitin mo ang isip, hindi ang emosyon. Ngunit iba na ang tumatakbo sa isip ni Marco. Nang gabing iyon, lihim niyang ipinatawag sina Rogelio at 3 pang bayarang lalaki.
May inilatag siyang supot na puno ng salaping pilak. Ito ang paunang bayad. Nagliwanag ang mga mata ng apat. Ano ang gusto ninyong gawin namin? Mahinang ngumiti si Marco. Bukas ng gabi, pauwi si Lyra mula sa sabungan. Huminto siya sandali bago ipinagpatuloy. Huwag ninyo siyang patayin. Nais ko lamang na hindi na siya makalaban sa huling araw ng paligsahan. Tumango ang apat. Ipaubaya ninyo sa amin. Samantala matapos ang ikalawang araw ng paligsahan, masayang umuwi si Lyra. Niyakap siya ni Aling Rosa. Anak, ipinagmamalaki kita. Napangiti si Lyra. Malayo pa po ang laban, inay. Ano man ang mangyari, panalo ka na sa aking paningin. Kinagabihan ay nagpasya si Lyra na dumaan sa kagubatan upang magpasalamat kay Amador. Pagdating niya roon ay tila balisa ang matanda. May masama akong nararamdaman. Napatingin si Lyra. Bakit po? Mag-ingat ka sa pag-uwi. Hindi na nagtanong pa ang dalaga. Nagpaalam siya at nagsimulang maglakad pa uwi. Madilim ang daan. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing tanglaw. Bigla niyang narinig ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Huminto siya. Sino yan? Walang sumagot. Maya-maya ay lumabas ang apat na lalaking may takip ang mga muka. Napapalibutan na siya. Wala kaming personal na galit sa iyo, sabi ng isa. Sumama ka na lang na tahimik. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang dala niyang lampara. Hindi ako sasama. Sabay-sabay na lumapit ang mga lalaki. Ngunit bago pa sila makadikit kay Lyra ay isang malakas na pagsitsit ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napahinto ang lahat. Mula sa kadiliman ay unti-unting lumitaw ang mahiwagang ahas. Kumikinang ang mga mata nitong kulay esmeralda. Sa bawat paggapang nito ay tila nanginginig ang lupa. Namutla ang apat na lalaki. Ang dambuhalang ahas. Sinubukan ng isa na ihagis ang kanyang sibat. Ngunit bago pa ito makarating sa target, ay natabig iyon ng makapal na buntot ng ahas. Hindi ito umatake. Sa halip ay pumagitna ito sa pagitan ni Lyra at ng mga salarin. Unti-unting nagliwanag ang batong esmeralda sa bulsa ni Lyra. Naramdaman niyang tila may banayad na init na dumadaloy sa kanyang katawan. Lumapit siya sa mga lalaki. Hindi ko kayo sasaktan. Nais ko lamang malaman kung sino ang nagutos sa inyo. Nagkatinginan ng apat. Sa takot ay lumuhod ang pinakamatanda. Patawarin mo kami. Si Marco ang nagbayad sa amin. Napayuko si Lyra. Hindi na siya nagulat. Alam niyang darating ang araw na hahantong sa ganito ang inggit ni Marco. Umalis na kayo? Nagulat ang mga lalaki. Hindi mo kami ipapahuli? Umiling si Lyra. Hindi. Ngunit sabihin ninyo kay Marco na hindi niya kailangang sirain ang ibang tao upang patunayan ang kanyang sarili. Luhaan silang tumango bago mabilis na tumakas. Tahimik na lumapit ang mahiwagang ahas. Marahang ibinaba nito ang ulo sa harap ni Lyra. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, mahina niyang sabi. Biglang lumitaw si Amador mula sa likod ng isang punong balete. Ang kabutihan ay laging bumabalik sa taong marunong magpatawad. Ngunit tandaan mo, Lyra, habang papalapit ka sa iyong tagumpay, lalo ring magiging mapanganib ang iyong mga kaaway. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio, nanginginig sa takot ang apat na bayarang lalaki habang isinasalaysay ang kanilang kabiguan. Galit na galit si Marco. Mga inutil,
Isang ahas lang ang kinatakutan ninyo, ngunit hindi sumagot ang mga ito. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanilang alaala ang mga matang kulay esmeralda ng mahiwagang nilalang. Sa unang pagkakataon, kahit si Don Emilio ay nagsimulang mabahala. Kung tunay ngang pinoprotektahan ng isang mahiwagang tagapagbantay ang dalagang si Lyra, maaaring ang laban na kanilang sinimulan ay hindi lamang laban sa isang mahusay na sabungero, kundi laban sa isang kapangyarihang higit pa sa kanilang nauunawaan. Kinabukasan, matapos mabigo ang mga tauhan ni Marco, nagpatuloy ang huling araw ng malaking paligsahan. Maaga pa lamang ay dinagsana ng mga tao ang sabungan. Lahat ay nais masaksihan ang laban ng dalagang sabungerong si Lyra at ng pinakamatapang na manok ni Marco. Tahimik lamang si Lyra habang inihahanda si Kidlat. Hinaplos niya ang balahibo nito. Ano man ang mangyari, lumaban tayo ng marangal. Malakas na tumilawak ang tandang na tila nauunawaan ang kanyang sinabi. Samantala, sa kabilang panig ay lihim na nakikipag-usap si Don Emilio kay Marco. Tandaan mo, seryoso niyang wika, wala nang ibang pagkakataon. Kapag natalo ka ngayon, mawawala ang ating dangal. Tumango si Marco, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi pa rin nawawala ang galit at inggit kay Lyra. Maya-maya ay nagsimula ang pinakahihintay na laban. Tahimik ang buong sabungan. Sa hudyat ng tagapamahala ay nagsimula ang tunggalian. Magkasing lakas ang dalawang panabong. Nagpalitan ng mabilis na pag-atake ang mga ito. Humanga ang mga nanonood. Walang daya. Parehong mahusay ang mga tandang. Makalipas ang ilang minuto, nakakita ng pagkakataon si Kidlat. Mabilis itong lumundag at nakaiwas sa huling pag-atake ng kalaban bago nakapwesto ng mahusay. Nagwagi si Kidlat sa patas na laban. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan. Lyra! 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 Lumapit ang mga opisyal at iniabot sa kanya ang tropeo at ang gantimpalang salapi. Ngunit sa halip na magdiwang, yumuko si Lyra bilang paggalang sa kanyang nakalaban. Maraming salamat sa patas na laban. Lalong hinangaan ng mga tao ang kanyang kababaang loob. Ngunit si Marco ay hindi na nakapagpigil. Galit siyang lumapit kay Lyra. Mandaraya ka. Natahimik ang buong sabungan. Mahinahon siyang hinarap ni Lyra. Wala akong dinaya. Sinungaling. Ang kapangyarihan ng ahas ang dahilan kaya ka nanalo. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi nila nauunawaan ang sinasabi ni Marco. Bago pa lumala ang pagtatalo ay dumating si Amador. Kasama niya ang mahiwagang ahas. Unti-unting umurong ang mga tao sa takot. Ngunit ang ahas ay hindi nanakit. Tahimik lamang itong gumapang hanggang makarating sa gitna ng sabungan. Makalipas ang ilang sandali ay nabalot ito ng nakakasilaw na liwanag. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Unti-unting nagbago ang anyo ng dambuhalang ahas. Naging isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at kumikislap na berdeng mga mata. Napaluhod ang maraming tao sa pagkabigla. Tahimik na nagsalita ang matanda. Ako ang tagapagbantay ng kagubatan. Sa loob ng maraming siglo ay binabantayan ko ang kalikasan laban sa kasakiman. Walang kapangyarihang ginamit si Lyra upang manalo. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at malinis na puso. Napatungo sa hiya ang maraming naroon. Maging si Marco ay napaatras. Ngunit nagsalita muli ang tagapagbantay. Ikaw, Marco, ilang ulit mong sinubukang saktan ang taong walang ginawang masama sa iyo.
Hindi makatingin si Marco. Ang inggit ay lasong sumisira sa puso. Tanging pagsisisi at pagbabago lamang ang makapagpapalaya rito. Tahimik ang buong paligid. Maging si Don Emilio ay napayuko. Lumapit si Lira. Huwag ninyo po silang parusahan. Nagulat ang lahat. Pinapatawad ko na sila. Napatingin ang tagapagbantay kay Lira. Ngumiti ito. Iyan ang tunay na lakas. Unti-unti niyang iniabot ang isang maliit na batong esmeralda kay Lira. Panatilihin mo ito bilang paalala. Hindi ito nagbibigay ng kapangyarihan. Ipinapaalala lamang nito na ang kabutihan ay laging may bunga. Pagkatapos sabihin iyon, ay muli siyang nabalot ng berdeng liwanag. Unti-unti siyang nagbalik sa anyo ng isang napakalaking ahas. Sa harap ng lahat ay gumapang ito pabalik sa kagubatan hanggang tuluyan ng mawala. Tahimik na pinagmasdan ni Lira ang batong nasa kanyang palad. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit natitiyak niyang habang nananatili siyang tapat, mapagkumbaba at may malasakit sa kapwa, hindi kailanman mawawala ang tunay na biyayang ipinagkaloob sa kanya. Lumipas ang ilang araw matapos ang pambihirang pangyayari sa sabungan. Mabilis na kumalat sa buong lalawigan ang balitang nagpakita ang tagapagbantay ng kagubatan sa harap ng maraming tao. Marami ang naniwala, ngunit mayroon ding nag-isip na isa lamang itong katang-isip. Si Lira naman ay hindi nagbago. Sa halip na mamuhay ng marangya dahil sa kanyang napanalunang salapi, ginamit niya ito upang ipaayos ang kanilang munting kubo, ipagamot ng tuluyan ang kanyang inang si Aling Rosa at bumili ng mas maraming sisiw upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Nang makita ito ng mga tao, lalo siyang iginalang. Talagang mabuti ang puso ni Lira, sabi ng matatanda sa baryo. Hindi siya nagbago kahit nagkaroon ng kayamanan. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio ay tila namatay ang dating sigla ni Marco. Hindi siya halos lumalabas ng kanyang silid. Paulit-ulit niyang naaalala ang kanyang pagkatalo at ang mga salitang binitiwan ng tagapagbantay ng kagubatan. Ang inggit ay lasong sumisira sa puso. Hindi siya makatulog sa gabi. Isang madaling araw, nagpasya siyang maglakad ng mag-isa sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong humihila sa kanya patungo roon. Habang naglalakad, narinig niya ang mahinang iyak ng isang hayop. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makita ang isang munting usa na naipit ang paa sa isang patibong. Nagatubili siya. Noong nakaraan, marahil ay iiwan niya lamang ito. Ngunit ngayon ay iba na ang kanyang nararamdaman. Lumuhod siya at maingat na tinanggal ang patibong. Nang makalaya ang usa, hindi ito agad tumakbo. Tumingin muna ito kay Marco na tila nagpapasalamat bago dahan-dahang naglaho sa pagitan ng mga puno. Napabuntong hininga ang binata. Ganito pala ang pakiramdam ng pagtulong. Mula sa likod ng isang malaking punong balete ay lumabas si Amador. Hindi mo inaasahang may makakakita sa ginawa mo, hindi ba? Nagulat si Marco. Kayo. Tumango ang matanda. Ang kabutihan ay higit na mahalaga kapag ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Napayuko si Marco. Marami akong nagawang kasalanan. Nasaktan ko si Lira. Sinubukan kong agawin ang hindi para sa akin. Tahimik siyang pinakinggan ni Amador. Walang taong hindi nagkakamali. Ngunit kakaunti lamang ang may lakas ng loob na aminin iyon. Napatulo ang luha ni Marco. Nais kong humingi ng tawad. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni Lira.
Nang makita siya ng mga kapitbahay, nagulat ang lahat. Akala nila ay muli na naman itong manggugulo. Lumabas si Lyra. Tahimik silang nagkatinginan. Huminga ng malalim si Marco. Lyra, patawarin mo ako. Marami akong maling nagawa dahil sa aking inggit. Hindi ko mababawi ang lahat ng iyon. Ngunit handa akong magbago. Hindi agad nagsalita si Lyra. Makalipas ang ilang sandali ay ngumiti siya. Kung tapat ang iyong pagsisisi, wala akong dahilan upang hindi ka patawarin. Nagulat si Marco. Talaga? Tumango si Lyra. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimot. Ibig sabihin lamang nito ay pinipili nating huwag nang dalhin ang galit sa ating puso. Napaluha si Marco. Sa unang pagkakataon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mula sa di kalayuan ay tahimik na nakamasid ang mahiwagang ahas. Unti-unti itong tumingala sa langit. Tila nasiyahan ito sa pagbabagong nagaganap sa puso ng binata. Ngunit habang nagsisimulang magkaroon ng kapayapaan sa baryo, may isang estrangherong nakaitim na kasuotan ang dumating sa hangganan ng kagubatan. Nang makita niya ang mabakas ng mahiwagang ahas, ngumiti siya ng malamig. Sa wakas, natagpuan ko rin ang tagapagbantay ng kagubatan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang lumang sisidlang yari sa itim na bakal. Isang kasangkapang sinasabing kayang higupin ang kapangyarihan ng mga mahiwagang nilalang. Hindi alam ni Lyra at ng iba pang taga-baryo na isang mas mabigat na panganib ang papalapit. Isang panganib na maglalagay sa buhay ng tagapagbantay ng kagubatan at sa buong baryo sa matinding pagsubok. Lumipas ang ilang araw matapos humingi ng tawad si Marco kay Lyra. Unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa baryo. Marami ang natuwa sa pagbabagong ipinakita ng binata at maging si Don Emilio ay napansing naging mas mapagkumbaba ang kanyang anak. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, isang bagong panganib ang tahimik na gumagalaw. Ang estrangherong nakaitim na kasuotan ay nagngangalang Salvador. Isa siyang kilalang mangangaso ng mga mahiwagang nilalang na naglalakbay sa iba't ibang lalawigan upang hulihin ang mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan at ipagbili ang mga ito sa mayayamang tao. Matagal na niyang narinig ang alamat tungkol sa tagapagbantay ng kagubatan. Ngayon, natagpuan na rin niya ang lugar kung saan ito naninirahan. Habang sinusundan niya ang mga bakas ng mahiwagang ahas, mahigpit niyang hawak ang sisidlang yari sa itim na bakal. Ilang daang taon ko nang hinahanap ang nilalang na ito, bulong niya. Kapag nakuha ko ang kapangyarihan nito, wala nang makapipigil sa akin. Samantala, si Lyra ay muling nagtungo sa kagubatan upang dalawin sina Amador at ang tagapagbantay. Ngunit pagdating niya sa kanilang tagpuan ay wala roon ang dalawa. Sa halip ay napansin niya ang mga bakas ng malalaking paa at mga putol na sanga. Tila may dumaan na hindi pamilyar sa kagubatan. Maya-maya ay dumating si Amador. Lyra! Napansin agad niya ang pag-aalala sa mukha ng matanda. May nangyari po ba? Tumango ito. May taong pumasok sa kagubatan. Hindi siya ordinaryong mangangaso. Nararamdaman ko ang mabigat na hangarin sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa kailaliman ng gubat. Nagkatinginan sina Lyra at Amador. Sundan mo ako! Sigaw ng matanda. Mabilis silang tumakbo. Pagdating nila sa isang malawak na bahagi ng kagubatan ay tumambad sa kanila ang tagapagbantay ng kagubatan sa anyo nitong dambuhalang ahas. Nakaharap nito si Salvador.
Sa paligid ay nagkalat ang mga sirang puno at malalalim na bakas sa lupa. "Huling pagkakataon mo na," sigaw ni Salvador. "Isuko mo ang iyong kapangyarihan." Malakas na sumitsit ang mahiwagang ahas, ngunit hindi ito umatake. Sa halip ay tila pinipigilan nitong masaktan ang kagubatan. Biglang inilabas ni Salvador ang sisidlang yari sa itim na bakal. Agad itong naglabas ng maitim na usok. Unti-unting hinihigop ng sisidlan ang berdeng liwanag na bumabalot sa katawan ng tagapagbantay. Napangiwi ito sa sakit. "Lumayo ka!" sigaw ni Amador kay Lyra, ngunit hindi siya umatras. Mabilis niyang inilabas ang batong Esmeralda. Kumislap ito ng napakaliwanag. Isang sinag ng berdeng liwanag ang tumama sa sisidlan. Nabitawan ito ni Salvador, ngunit hindi pa rin tuluyang napigil ang mahiwagang sisidlan. Patuloy itong humihigop ng kapangyarihan. Napansin ni Marco na noon ay naghahanap kay Lyra upang humingi ng tulong sa isang may sakit na tandang, ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Hindi siya nagatubili. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Pagdating niya ay nakita niyang nahihirapan ang tagapagbantay. Walang pag-aalinlangan niyang sinipa ang sisidlang bakal palayo kay Salvador. Gumulong ito sa gilid ng malaking bato. Galit na hinarap ni Salvador si Marco. "Wala kang pakialam dito. Sila ang may pakialam sa akin," matapang na sagot ni Marco. "Hindi ko nahahayaang may masaktan dahil sa kasakiman." Muling sumiklab ang labanan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nag-iisa si Lyra, kasama niya sina Amador at Marco. Nang makitang nagkakaisa silang tatlo upang ipagtanggol ang tagapagbantay, unti-unting lumiwanag ang buong kagubatan. Ang mga puno ay tila nabuhay. Ang mga baging ay kusang gumapang at pumigil kay Salvador. Sinubukan niyang makawala ngunit lalo lamang siyang naipit. Nakahinga ng maluwag ang tagapagbantay. Unti-unti nitong nabawi ang lakas. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay si Salvador, ngumiti siya. "Hindi pa ito ang katapusan. May mas makapangyarihan pa kaysa sa akin." Pagkasabi niyon ay nawalan siya ng ulirat. Tahimik na nagkatinginan sina Lyra, Marco at Amador. Alam nilang may mas malaking panganib na paparating. At sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ng tagapagbantay ng kagubatan ang mga salitang matagal nitong inilihim. "Panahon na upang malaman ninyo ang tunay kong pinagmulan." Namagitan ang katahimikan sa buong kagubatan matapos mahuli si Salvador. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila muling nagbigay buhay sa mga punong nasira sa naganap na labanan. Nakahiga si Salvador, nakagapos ng matitibay na baging na kusang tumubo mula sa lupa. Hindi na siya makakilos. Lumapit si Lyra sa tagapagbantay ng kagubatan. "Marami na po kayong naitulong sa amin," magalang niyang wika. "Ngunit sino po ba talaga kayo?" Tahimik na pumikit ang dambuhalang ahas. Maya-maya ay nabalot ito ng maningning na berdeng liwanag. Unti-unti itong nagbagong anyo hanggang sa muling maging matandang lalaki na may mahaba at maputing buhok. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kulay esmeralda, tanda ng kapangyarihang taglay niya. Lumapit din sina Marco at Amador. Huminga ng malalim ang tagapagbantay. "Panahon na upang malaman ninyo ang katotohanan. Noong unang panahon, ang kabundukang ito ay tahanan ng mga nilalang na namumuhay ng payapa, mga diwata, engkanto, at mga tagapag-ingat ng kalikasan. Isa ako sa mga itinalagang bantayan ng balanse ng mundo." Tahimik na nakinig ang tatlo, ngunit dumating ang mga taong sakim sa kapangyarihan.
Ninais nilang angkinin ang mahika ng kagubatan. Dahil dito, nagkaroon ng matinding digmaan. Napayuko ang matanda habang inaalala ang nakaraan. Marami sa aking mga kasama ang nag-alay ng kanilang buhay upang mailigtas ang kagubatan. At ako ang naatasang manatili rito habang buhay. Nagulat si Marco. Ibig sabihin, kayo na lamang ang natitirang tagapagbantay? Tumango ang matanda. Ako na lamang. Hanggang sa dumating si Lira. Napatingin ang lahat sa dalaga. Hindi ko siya pinili dahil siya ang pinakamalakas. Pinili ko siya dahil siya ang may pusong handang tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Napaluha si Lira. Marami pa po akong kailangang matutuhan. Ngumiti ang tagapagbantay. Iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Ngunit biglang umubo si Amador. Napansin ni Lira na tila namumutla ang matanda. Amador! Napaupo ito habang hawak ang kanyang dibdib. Malapit na ring matapos ang aking tungkulin. Nagulat silang lahat. Huwag po ninyong sabihin iyan, sabi ni Lira. Mahinang ngumiti ang matanda. Lahat ng may simula ay may katapusan. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Tahimik ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay may isang puting agilang dumapo sa balikat ng tagapagbantay. May dala itong isang gintong balahibo. Tinanggap yon ng matanda. Ito ang hudyat. May paparating na mas malaking panganib. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi pa ba sapat ang nangyari kay Salvador? Umiling ang tagapagbantay. Si Salvador ay isa lamang tauhan. Ang tunay na pinuno ng samahan ng mga mangangaso ng mga mahiwagang nilalang ay hindi pa nagpapakita. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Sino siya? Tumingin ang matanda sa kalangitan. Ang kanyang pangalan ay Don Severino. Siya ang pinakamakapangyarihang mangangaso ng mga mahiwagang nilalang sa buong kapuluan. At matagal na niyang hinahanap ang puso ng kagubatan. Naramdaman ni Lira ang bigat ng sitwasyon. Kung gayon, darating siya rito. Tumango ang tagapagbantay. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ang kagubatan ang malalagay sa panganib, kundi pati ang buong baryo. Tahimik na naghawak kamay sina Lira at Marco. Hindi na sila magkaaway. Magkakampi na sila ngayon sa iisang layunin, ang protektahan ang kanilang tahanan. Sa di kalayuan, sa loob ng isang malaking kastilyong bato, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Lumapit ang isang tauhan at lumuhod. Ginoo, nabigo si Salvador. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Hindi man lamang siya nagalit. Sa halip ay malamig siyang ngumiti. Kung ganoon, ako na mismo ang pupunta. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang pulang hiyas na naglalabas ng maitim na liwanag. At sa bawat hakbang niya ay tila unti-unting nangingitim ang mga halamang kanyang nadaraanan. Nagsimula na ang pinakamapanganib na yugto sa buhay ni Lira at ng tagapagbantay ng kagubatan. Madaling araw pa lamang ay nabalot na ng kakaibang katahimikan ng buong baryo. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon at maging ang malamig na hangin ay tila may dalang babala. Sa kailaliman ng kagubatan, naghihintay sina Lira, Marco, Amador at ang tagapagbantay ng kagubatan. Alam nilang hindi na magtatagal at darating na ang pinuno ng mga mangangaso ng mga mahiwagang nilalang. Maya-maya'y unti-unting nagdilim ang kalangitan. Isang malakas na hangin ang humampas sa mga puno. Kasabay nito ang pagdating ng isang matandang lalaki
na nakasuot ng mahabang itim na balabal. Siya si Don Severino. Matalim ang kanyang mga mata at sa kanyang leeg ay nakasabit ang pulang hiyas na naglalabas ng maitim na liwanag. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng tagapagbantay. Sa wakas, nagkita rin tayo. Mahigpit na humawak sa kanyang tungkod si Amador. "Huwag kang lalapit," tumawa si Don Severino. "Napakatagal na kitang hinahanap. Ngayon ay kukunin ko na ang kapangyarihan ng puso ng kagubatan." Mabilis niyang itinaas ang pulang hiyas. Agad na kumalat ang maitim na usok sa paligid. Unti-unting nalalanta ang mga damo at bulaklak. Nanghihina maging ang malalaking puno. Galit na sumitsit ang tagapagbantay ng kagubatan. Sa isang iglap ay bumalik ito sa dambuhalang anyo ng isang ahas. Nagliyab sa berdeng liwanag ang kanyang mga mata. Nagsimula ang matinding labanan. Bumangga ang berdeng liwanag ng tagapagbantay sa maitim na kapangyarihan ni Don Severino. Umalingaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. Nagbitak ang lupa. Nagbagsakan ang ilang punong kahoy. Ngunit habang tumatagal ang labanan, ay unti-unting nanghihina ang tagapagbantay. Napansin niyon ni Lyra. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya patungo sa gitna ng labanan. "Lyra!" sigaw ni Marco. Ngunit hindi na siya napigilan. Inilabas niya ang batong Esmeralda. Bigla itong nagliwanag ng higit pa sa dati. Isang napakalawak na sinag ng berdeng liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Unti-unting nawala ang maitim na usok. Naramdaman ni Don Severino na humihina ang kanyang kapangyarihan. Hindi maaari. Galit niyang itinaas muli ang pulang hiyas, ngunit bigla itong nabitak. Kasunod nito ay tuluyang naglaho ang maitim na kapangyarihan. Napaluhod si Don Severino. Natalo siya. Lumapit si Marco at ang mga tanod ng baryo. Mapayapa nilang dinakip ang matandang mga ngaso upang managot sa kanyang mga kasalanan. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Muling namulaklak ang mga halaman. Nagsiyawit ang mga ibon. Ngunit napansin ni Lyra na nakaluhod ang tagapagbantay. Mahina na ang kanyang paghinga. Lumapit siya rito. "Huwag po!" Ngumiti ang matanda. "Natapos na ang aking tungkulin." Napaluha si Lyra. "Hindi pa po kayo maaaring mawala." Marahang umiling ang tagapagbantay. Ang bawat tagapagbantay ay may kahalili. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad sa ulo ni Lyra. Muling nagliwanag ang batong Esmeralda. Kasabay nito ay umakyat sa kalangitan ang berdeng liwanag na tila libu-libong alitaptap. Naramdaman ni Lyra ang isang banayad at mainit na lakas na dumaloy sa kanyang puso. Ngumiti ang matanda. "Mula sa araw na ito, ikaw na ang bagong tagapagbantay ng kagubatan." Pagkasabi niyon ay unti-unti siyang naging munting sinag ng berdeng liwanag. Tinangay iyon ng hangin hanggang tuluyan itong naglaho. Tahimik na lumuhod sina Marco at Amador bilang paggalang. Lumipas ang maraming buwan. Lalong naging maunlad ang baryo. Kinamit ni Lyra ang kanyang napanalunang salapi upang magpatayo ng maliit na pagamutan. Tumulong sa may hirap na magsasaka at magbigay ng libreng sisiw at pananim sa mga pamilyang nangangailangan. Hindi rin niya tinalikuran ang kanyang pagiging sabongero, ngunit tiniyak niyang ang bawat paliksahang kanyang sinalihan ay marangal, patas at walang daya. Si Marco naman ay tunay na nagbago. Tinulungan niya ang kanyang ama na gamitin ang kanilang kayamanan sa pagtulong sa baryo kaysa sa pagpapayaman lamang.
Si Amador ay nanatiling tagapayo ni Lyra at nagturo sa kanya ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. At tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang dambuhalang ahas na kulay esmeralda ang minsang nakikitang gumagapang sa kabundukan. Sinasabi ng matatanda na ito ang espiritu ng dating tagapagbantay na patuloy na nagbabantay sa kagubatan kasama ang bagong tagapag-ingat nito. Mula noon, naging alamat sa buong lalawigan ang kwento ng dalagang sabongero na pinagkalooban ng mahiwagang ahas, isang babaeng pinatunayan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan, katapatan, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa at sa kalikasan. Wakas.